It's showtime! Mawawala na? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw po ng Biyernes, February 28, huling araw na po ng buwan ng Pebrero mga kaparokya. At bukas ay unang araw ng buwan ng Marso. Pero bago natin talakayin yan mga kaparokya, ay umiling ako na pakisubscribe ang aking YouTube channel. Paki-like and share na din mga kaparokya. Maraming salamat po sa inyo. So, umpisahan natin ang ating kwentuhan mga kaparokya kay Jose Manalo dahil muli na namang nag-trending sa TikTok ang kanyang pagkahulog sa sapa noong 2016 One for All segment. Naging tourist destination na daw di umano ang nasabing lugar kung saan nahulog si Jose sa tila sapa noong One for All segment ng Eat Bulaga 9 na taon na ang nakalilipas. Iconic din talaga kasi yung nangyari kay Jose at isa sa di malilimutan na pangyayari sa segment na One for All, All for One nung time na ang Eat Bulaga po ay nasa GMA Network at under pa sila ng production na Tape Incorporated. So yun nga po mga kaparokya ang aksidenteng nangyari kay Jose that time. Kaya ngayon ay trending muli ito dahil sa naging tourist destination na ito. Mula nang mangyari yon, maraming nagsasabi na dyan daw di umano nahulog si Jose kaya nakilala or mas nakilala pa ang nasabing lugar. Samantala, It's Showtime, mawawala na nga ba? Gaano katotoo na mawawala na ang studio? Again, ang studio ng It's Showtime. Ayon sa write-ups na nabasa natin sa ilang pages, ay titibagin na ang ilang parte ng ABS-CBN compound sa Quezon City dahil nabili na ito ng Ayala Land or ibebenta na daw di umano sa Ayala Land. So basahin natin ang write-ups ng HOLA mga kaparokya. ABS-CBN Corporation opisyal nang ibebenta sa Ayala Land ang ilang bahagi ng kanilang lupain sa Quezon City. Kabilang sa mga naibenta ay ang lupaing kinatatayuan ng iconic transmitter ng ABS-CBN, Dolphy Theater, It's Showtime Studio at iba pa. Mananatili naman sa ABS-CBN ang 1.4 hectares ng lupa o ang kinatatayuan ng ELJ building na siyang magsisilbing tahanan ng kanilang mga empleyado at programa. Usap-usapan naman na baka matuloy ang paglipat ng entertainment department ng kapamilya sa ABS-CBN Soundstage sa Bulacan na matagal na rin daw di umano nasa plano. So yun nga mga kaparokya, kabilang ang studio ng It's Showtime sa mawawala at ang Dolphy Theater na dating studio ng Eat Bulaga sa ABS-CBN. So sa mga hindi po nakakaalam mga kaparokya, ang Dolphy Theater bago pa po maging Dolphy Theater yan ay yan po ang naging studio ng Eat Bulaga sa ABS-CBN. Ang Eat Bulaga po ay naging parte po ng Kapamilya Channel taong 1989 hanggang 1995. Saan kaya mag-i-studio ang It's Showtime if ever man? Siguro dun nga po sa Bulacan, soundstage ng ABS-CBN. So, antabayan na natin yan mga kaparokya. Samantala, mapunta naman po tayo sa highest views ng dalawang noontime shows kahapon. Makikita natin sa data or sa screenshot na ginawa po natin na ang It's Showtime po ay may 87,000 views. Pero umabot po yan ng 88,000 views during online live viewership na kinonduct po natin kahapon. Samantala, ang Eat Bulaga ay may 118,000 views. So, muli na namang naabot ng Eat Bulaga ang target number of views nito na 115,000 pataas. So, naabot ng It's Showtime ang pinakamataas na views nito sa araw ng Huwebes sa oras na 1:39 PM during Sexy Babe segment at Gimme 5 naman po sa oras na 1:57 PM. Punta naman po tayo mga kaparokya sa prizes given na ibinahagi ng dalawang noontime show kahapon. Pero recap lang po tayo in a 3 days episode. Sila po ay may total prizes given na 758,000 pesos. 125,000 dito ay sa Madlang People Noontime Show at ang 633,000 naman po ay sa Legit Dabarkads Noontime Show. For Thursday episode, kahapong episode mga kaparokya, ang It's Showtime ay may 35,000 pesos at ang Eat Bulaga naman po ay may 245,000
pesos. So kitang-kita po mga kaparokya na ang layo po ng pagitan ng pamigay or pamimigay ng papremyo ng dalawang noontime show kahapon. Sa 35,000 na ibinahagi ng It's Showtime, ang 20,000 dito ay sa Unsabi segment. 15,000 naman po sa Sexy Babe at bokya na naman po sa Hide and Sing. So madalas pong nabobokya or wala pong nare-receive na amount ang studio audience na partner po ng celebrity guest contestant dahil hindi po nila nahulaan ang celebrity guest singer. Samantala para po sa Itbulaga, ang 40,000 ay sa Pera Free segment, 30,000 sa Forinoy, 75,000 sa Sugod Bahay, 85,000 sa Gimme 5 at 15,000 po sa The Clone. So makita natin dito mga kaparokya na perfect po ng Gimme 5 ang kanilang pinahulaan sapagkat umabot po sa 85,000 pesos po ang naibahagi ng nasabing segment. Yan na po ang pinakamataas na papremyo para po sa Gimme 5. So kahapon po ay may pinagsama po silang papremyo na 280,000 pesos. Meaning mga kaparokya, in 4 days episode from Monday to Thursday, sila po ay may total cash prize or total prizes given na 1,038,000 pesos. 160,000 dito ay sa It's Showtime at ang 878,000 naman po ay sa Itbulaga. So malaki ang pagitan ng pamimigay ng papremyo ng dalawa at angat na angat po dito ang Itbulaga. So kung susumahin natin ay mahigit 700,000 ang inilamang ng noontime show ng Tito Vic and Joey. Ito yung hindi na kailangan ng malalaking pangalan na celebrity para mag-rate ang kanilang noontime show. Sabi nga ng ilan, which is tama naman po at sang-ayon po ako sa sabi ng nakararami. Dahil focus sila sa pagtulong sa mamamayan, hindi lang para makapagpasaya, kundi magbigay tulong financial. So that's it for today mga kaparokya. Mamaya ho ay antabayanan nyo po ang online viewership na kinoconduct po natin araw-araw. So mag-ingat po tayo mga kaparokya. Thank you and God bless.